Parokya na nasasakupan ay ipinaubaya, ipinagkatiwala sa pangangalaga ni San Jose, asawa ni Maria, ama ni Jesus. Pero si San Jose, kasama si Maria, ay naroroon na sa langit. At ang tanging hangad ni San Jose na ating ama, marahil lahat naman ng magulang, ang gusto niya ay nasa mabuting kalagayan ang kanyang mga anak at lalong-lalo na mapunta sa langit. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, gusto ni San Jose sa langit ka. Gusto ni San Jose sa langit ka. Gusto niyo ba mapunta sa langit? Yun din naman ang tanong. Kasi di ba, kung magulang, di ba kahit na gusto ng magulang, kapag ayaw ng anak, di ba nagkakaproblema tayo? Nagre-rebelde lalo yung anak. Di ba? Kaya ngayon, tatanungin tayo, gusto mo bang mapunta sa langit? Kasi dalawa lang naman ang pupuntahan. Langit o impyerno. Sa ginagawa natin ngayon, alam na kung saan tayo dapat. Kasi ikaw ang nagdidesisyon. Ikaw ang may gusto. Hindi pwedeng gusto ko sa langit, pero ano ang ginagawa mo habang ikaw ay nabubuhay? Hindi pwedeng gusto ko lang ng langit. Kailangan pagsumikapan mo. Kaya nga sa ating ebanghelyo, yung katotohanan o realidad na binibigay sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng talinghaga, haharap tayo sa Diyos, haharap tayo kay Jesus, ang anak ni Jose, para tayo hatulan. Dahil tanging ang Diyos ang hahatol o ang may karapatang humatol sa atin pong mga naging buhay dito sa mundong ito. So, yung talinghaga na nasa kanan, yung mga tupa, nasa kaliwa ang mga kambing. So, nasaan ba tayo? Nasa tupa o nasa mga kambing? At sabi ni Jesus, kasi sabi niya, kayong mga naging matuwid, pumasok na kayo sa kaharian ng langit. O kayo namang mga hindi naging matuwid, doon kayo sa walang hanggang kaparusahan. Doon sa impyerno, hindi mamamatay ang apoy na susunog sa atin. Tandaan niyo po totoo ang langit, totoo ang impyerno. Kapag tinanggihan mo ang langit, automatic, impyerno ka kahit ayaw mo sa impyerno. Doon lang ang bagsak natin. So ngayon, sabi ng mga nasa kanan, para bang, anong nangyari? Ano bang ginawa namin? Ano bang ginawa namin? Para mapunta kami sa langit. Kasi sabi dito, ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, yon ang magdidetermine kung ikaw ay sa langit o sa impyerno. Hindi ko alam kung naalala nyo pa ito, kakabasa lang, Kakabasa lang. Sabi sa unang aklat, sa aklat ng Levitico, sa unang pagbasa. Maganda kasi, nasa panahon din tayo ng Kwaresma. Panahon ito ng pagsusuri ng ating pong mga naging buhay. Hindi pwedeng baliwalain natin ito. At hindi rin pwedeng masanay tayo na ang ninonormalize natin yung mga hindi dapat ginagawa. Sabi sa unang pagbasa, kasi ang panawagan na magpakabanal ang lahat. Kaya ang paalala sa unang aklat o sa aklat ng Levitico, huwag kayong magnanakaw. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang magnanakaw. Taas ang kamay ng mga magnanakaw. Siyempre, hindi na naman tayo amen, Hindi na naman. Pero yung simpleng pangungukit sa bulsa ng nanay o ng tatay ay pagnanakaw. Yung simpleng hindi mo pagsasaole ng sukle o ng kung anuman, pagnanakaw. Malaki man o maliit na kinuha mo, pagnanakaw.
Hindi natin pwedeng i-justify na, maliit lang naman po. Iba nga, ang laki-laki. Pareho yan. Parehong kasalanan ng pagnanakaw. Dan sabi din, huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Meron tayong alituntunin, mga guidelines. Kung meron tayong mga pinapatrabaho, may mga empleyado, kailangan nating gawin, ibigay ko ano ang nararapat. Kasi yun ang ayon sa alituntunin ay binibigay sa atin ng Diyos. Sabihin nyo ulit sa katabi niyo, huwag kang manloloko. Kasi baka matsempuhan mo, matsempuhan mo ang Diyos ang niloko mo. Kasi sabi dito, di ba, nung walang damit, pinaramtan mo, walang makain, binigyan mo ng pagkain. Kaya sabi, Lord, kailan ka namin pinatuloy? Kailan ka namin nakitang nauhaw? Kailan ka namin nakitang nabilanggo? Iba, nag-pay off. Pinaalala niya, ginawa niyo ito sa inyong kapwa. Gawin ko ng picture. Ito, Hindi mo alam, ginawa niyo Naka-live ito na. sa akin. Picture Kaya ako. ba, maging mabuti ka sa lahat. Maging mabuti tayo sa lahat. Wala yung pipiliin kasi baka matsyempuhan mo. Si Jesus na pala yung nangihiram sa'yo. Si Jesus na pala yung humingi ng tulong sa'yo. Si Jesus na pala yung nagugutom. Pero tinanggihan natin. So tinanggihan natin na tayo po ay maging mabuti. Bakit napunta sa impyerno? Kasi nga, sabi niya, Lord, kailan ka namin nakitang nagutom? Kailan ka namin di binigyan ng pagkain o ng tubig? Kung pinagkaitan mo, sino man ang pinagkaitan mo? Ako ang pinagkaitan mo. Diba yan ang sabi? Sige nga, isip-isipin nga natin. Kung ngayon ba, kung mamamatay tayo ngayong mismong gabing ito, babagsak itong building na ito, o kaya itong kuryente ng kable, biglang babagsak ito, patay tayo ngayon. Sa tingin nyo, saan kaya tayo? Sa langit? Ang mga chairman ba natin ngayon? Mga kagawad? Pag namatay ba ngayon? Sa tingin nyo, saan? Dahil ba nag-pay out ngayon, kaya sa langit na sila? Sa tingin nyo? Kasi wala, di ba? Minsan, kala natin, masaya lang, masigla pa. Biglang nawala na. Kaya po, kakatanggap lang ng payout. Wala na. Hindi pa nakakabili ng gamot. Wala na. Diba? Kaya every minute, lagi, kung mayroong pagkakataon, maging mabuti, maging mabuti. Kung mayroong pagkakataon na makagawa ng kabutihan, gawin ng kabutihan. Minsan, lagi natin sinasabi din, tandaan nyo hindi lahat na namimigay ay mabuti. Hindi lahat ng namimigay ay mabait. Pero lahat ng mabait, kayang-kayang magbigay. So, nasaan ka ba niyan? Nasaan ba tayo dyan? Hindi lahat ng namimigay ngayon ay mabuti. Yung iba namimigay dahil nag-i-invest. Investment yan. Para si namigay, kaya dapat piliin natin siya pagdating ng halalan. Ang bait naman, namigay ng bigas. Ang bait, namigay ng sardinas. Bigay naman kayo ng corned beef, Ano naman sardinas? Araw-araw na lang sardinas kami, di ba? Bigyan nyo naman ng special kung talagang bukal sa kalooban. Di ba? Yung mga nasa Islam area, yung mga nandiyan sa tabing dagat, payless na lagi yan. Payless, noodles na lagi yan. Tapos yung pa rin ang pimimigay mo. Tapos i-expect mo, ang bait-bait naman yan. Kalokohan. Sa impyerno. Diba?
hindi po sapat, no? Yung sasabihin natin, wala naman po kaming ginagawang masama. Ha? Kasi ang tanong, may ginawa ka bang mabuti? Diba? Yun lagi. Yun ang dalawa. Kasi uhusgahan tayo ayon sa ginawa natin at sa mga hindi natin ginawa na dapat ginawa mo. Doon tayo uhusgahan. Babasahin natin ulit ito. Nawa, no? Pag nilayan natin ulit ito, alalahanin natin lagi na sa bawat, lalo na po sa mga barangay po, no? Lalo na sa ginagawa ninyo. Alam ko, lahat kayo nung nangangampanya at nung nagpahayag kayo, sabi nyo gusto kong maglingkod. Diba? Tama pa ba? Mali ba ako? Ano? Mga kagawad, no? Nangako kayo, di ba, na gusto naming maglingkod. Oh. Kasi kailangan talaga natin yung mga taong maglilingkod at magbibigay ng kanilang mga sarili. Kailangan talaga yan. Pero tandaan nyo ha, ang demonyo laging nasa tabi rin natin. Para demonyohin tayo, para hindi natin matupad ang mga pangako natin. Kasi ayaw nga ng demonyo na pumunta tayo sa langit. Ayaw niya na piliin natin ang langit. Pero, Tawad bin tawag. sana po, no? Mga kagawad, mga chairman, sana, no? Laging isa puso, isa isip, na kayo ay inilagay ng Diyos dyan para maging mabuti. Kung sa tingin ninyo, nagiging masama kayo, mabuti pang iwanan nyo na yan. Kasi iba din yung pressure sa mga barangay po, no? Iba ang pressure. Pupuntahan kayo ng mas mataas sa inyo, no? Ipipressure kayo na dapat sa barangay mo, manalo ako. Pag hindi ka namin susuportahan. Ganun ka-pressure yan. Pero muli ha, sana ngayong gabi, mapaalalahanan tayo na magsumikap tayong gawin ang mabuti at sikapin nating maituwid natin ang mga pagkakamali na nagagawa natin habang may pagkakataon pa. Dahil isang araw, haharap tayo kay Jesus, ang anak ni Jose, para tayo hatulan sa langit o sa impyerno. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, magkita na lang tayo doon. Ha? Hindi ko lang alam kung saan, ha? Pero, okay? So, okay. See you later. Okay, see you soon. No? Pero, andyan si San Jose para gabayan tayo bilang ating ama. Gagawin rin niya ang lahat para sa ating kabutihan. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat.